Ibig sabihin, ang target Yusek, Yusek Claire, yung target talaga naman ng Pangulo at the end of his term, 9% lang yung poverty incident. Ang ganda nun, di ba? Siyempre, yan ang gugustuhin. Kung mas mababa, kung kakayanin Why pa. not? Pero siyempre, may mga factors ito na minsan hindi hawak Hindi mo kontrolado. Di ba? Kahit gustuhin mo, may mga factors na hindi kayang kontrolin, siyempre baka hindi ma-attain. Pero yan ang nais ng Pangulo. Ma-attain yung 9% lang na poverty incidence. Ibig sabihin pa nito ay gumagana talaga yung programang sa agrikultura ng ating Pangulo dahil nga, tinaasahan natin yung bigas na pinuproduce natin, atin yan, kakainin natin yan. So magkakaroon ngayon sa balance ngayon sa import, ilan yung importin mo, ilan yung i-export mo. Nag-export ba tayo? Nag-export naman. Pero ito maganda. Dapat, kalampagin natin. Director Larry Lacson, dapat kalampagin natin ang mga mambabatas. Sana walang humarang. Wala nang humarang. Na ang provision sa restitution law patungkol sa NFA. Yung provision na gusto ng Pangulo na mailagay noon pa, Director Bong, bigyan ng power muli ang NFA patungkol dito sa pagbili ng bigas, mag-import ng bigas, at magbenta ng bigas diretso sa tao. Tandaan natin, hindi naman ito lingid sa ating kaalaman. Nasa news to, ang nangunguna sa pagharang na bigyan ng power ang NFA ay walang iba kundi si Senator Cynthia Villar. The Department of Agriculture told senators on Tuesday that it needs to intervene in the price of rice now, as it lobbied for a law seeking to re-empower the National Food Authority to import and sell rice. Kagaya na yung tingin namin may presyong 55 to 60 ang presyo. Dapat ang import cost is 49, 48 lang. So dapat yan, nasa 51, 52 lang Kailangan namin sundutin yan. Kung kukumpitin natin yung international price ngayon, tapos yung retail price, parang may konting kailangan natin magandang mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest during several instances lang naman during the year. Secretary Laurel was facing the Senate panel of the Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization, which was reviewing the rice tariffication law. But senators don't want the National Food Authority to be in charge of such a power. Kung gusto ng President of the Philippines, kunin niya yung power, but not to NFA. Kaya, we have very bad experience sa NFA. Wala nang tiwala ang sino man mambabatas dito sa Senado at gayon din ang mga magsasaka. Basta pinakialaman ng NFA, sad to say, may kapabalaghan. Nasa news na, di ba, Administrator Larry Lacson, ang sabi niya sa news, sa news to, I do not want to give power to NFA. Okay? So, sino na mamayagpag? I have nothing against the importers. No? Ang Pangulo, wala naman, hindi yan against the importers ng rice importers natin. Pero, wag tanggalan ng power ang NFA para makabalansi naman. Diba? Kung may namamayagpag ng mga importers at hindi kayang ibaba yung presyo ng bigas because of that, syempre, pribado yun Director Bong. Pribado yun. Pribadong, yung korporasyon, pribadong mga sektor yun. Anong uunahin yan? Kapakanan ng tao? Hindi. Income, yung kita. Kita muna, sakalang kapakanan ng tao. Unlike pag government, kapakanan ng tao. So, dapat kalampagin natin, yung mga mambabatas na ayaw dito. So, dapat malaman ng tao, bakit may humaharang na mabigyan ng powers muli ang NFA. So, sabi nga natin, hindi, dami-daming kurap, ang dami-daming mga hindi magandang pamamalakad sa NFA. O di tanggalin yung namamalakad na kurap. Tanggalin yung mga mali ang pamamalakad. Huwag yung power ng NFA. Di ba logic minsan Logic. Bakit mo tatanggalin mismo yung power ng NFA kung ang problema pala ay yung taong gumagamit ng power. Tanggalin mo yung taong gumagamit ng power dahil abuso. Pero yung power, huwag mong tanggalin.
So sino ngayon yung namayagpag? Sino yung hindi makapag-stabilize ng presyo ng bigas? Dahil walang kakayanan ang NFA pumasok diretso sa tao para makapagbenta. O tanongin natin si Administration Larry Lacson. Ano naman sabi niya diyan? Oh, nako po, Yusek Claire, eto, hindi naman natin may pagkakila. Damang-dama natin ang epekto nung naisabatas, no? Hindi tayo makagalaw kahit na alam natin mayroon ng nananamantala at yung mga stocks natin tumatagal sa bodega kasi hindi tayo makalabas ng bodega yung ating mga stocks, wala tayong market intervention. So lahat ng ito siguro ano na lang damahin na lang natin, tignan natin kung ano ang nangyayari sa atin ngayon. Bakit may problema tayong ganito ngayon? It's because pinanggagalingan po yung basically the law, no? Hindi po, kailangan po talagang baguhin at nang sa gayon, yung ahensya po ng gobyerno like ng NFA, mapakinabangan po ng gusto ng taong bayan. Kasi sa ngayon po, kung budigero lang ang NFA, paano po nyo mapapakinabangan ng gusto? Makakabili ho kayo pag mag-age na yung stock. Tapos sasabihin po sa atin, bakit puro laon ang NFA na bigas? Wala po tayong magagawa. Yun po ang nasa batas. Bawal po kami magbenta. Mag-aantay pa lang po kami ng calamities and emergencies para lang po makalabas ang ano natin. Ayaw naman po natin, syempre, ng mga kalamidad at emergency. No? Pero ang katotohanan, ay maghihintay lang po kami ng calamities and emergencies bago mo talaga maalabas yung maayos na bigas, yung new na bigas. Pag wala pong ganon, hindi po kami makalabas, mag-aantay pa kami ng 3 buwan o di laon na ho yung pupulaan na po ang NFA. Sabihin na bakit ganon ang bigas ng NFA, etc. Yun po nang sa batas, sabi 3 buwan muna bago namin pagbili sa publiko, sa private sector, ganon po eh. So, diba? I think it's obvious naman po. Ganun pala nangyayari, grabe Okay. Napakapangit. Oo. Na suhestyon na after 3 months pa ibebenta. 'Di ba? Anong akala nila sa mga taong bayan? Anong akala nila sa kababayan natin? Ang gusto ng bigas panghayop? Ganun ba 'yun? Kopya ko lang. Diba? Oo. Kaya nga hindi ito naunawaan. Ito pa sabi, Director Bong, Director Bong at Administrator Larry. Ito pa sabi, meron namang amendments na nagawa pinirmahan ng Pangulo. Of course, pipirmahan yun. Bakit? Yun lang yung nilatag pero ang proposition before pa, ang suggestion dati pa ng Pangulo, ng administrasyon, lalo na ng NFA, and including the House, ibalik ang power ng NFA. Anong ginawa ni Senator Cynthia Villar? Kinarang. Kinarang. Hindi siya makakailangan. Kaya wag niyo sabihin na hindi ito kasama. Kasama yan sa suggestion. Kinarang lang niya. So ngayon, may epekto di ba? Administrator Larry, ang laki ng epekto sa presyo ng bigas. Di ba? Kaya wag natin sisiyan sa gobyerno. Dahil kagagawan din ito, sa panahon ni Dating Pangulong Duterte, maipasok yung rice tarification law. Yan, correct. Tumpak. Tingnan mo. Kaya napakahalaga ngayon, Yusek Claire, NFA Administrator Larry Lacson, and ASEC Joyce Alpandillo, yung resulta na magiging election natin ngayon. Na dapat yung mga mahalal ay kakampi ng ating Pangulo na para upang umusad yung mga gusto ng Pangulo para sa taong bayan. Yan na naman dapat di ba? Pero kung maghalal na naman tayo, na kagaya ng binabanggit ni Yusek Claire, na politiko, patay na naman tayo. Oo. Hindi din aandar, definitely, yung Land Use Act. Ano na naman yan? Mabablock na naman yan. Yung mga ayon sa Land Use Act, definitely kakampito ng mga developer. Oo. Kaya Administrator Larry Lacson Ito usapan Okay, Yusek, alam kong by 8 a.m. meron ka pang gagawin. So, last word, Yusek. Hindi, kasi meron ng tanong sa akin. Gusto ko rin ulit ibato ito kay ASEC Joycelyn. Kasi sabi nila,
baka maapektuhan na yung farmers dito. Instead na yung perang ayuda dito sa bigas para sa taong bayan, ibigay na lang sa farmers. Sabi ko, ibang usapan yan. Pero susugat na ni ASEC Jocelyn. May ibang programa para sa farmers. Di ba, binanggit ko kanina, may condonation ng loan para sa farmers. May makinarya, may fertilizer. Ang dami. So, yun lang. Kasi sabi nga natin, may tulong sa farmers, may tulong sa taong bayan, may tulong sa mga consumers, may kanya-kanyang proyekto ang Pangulo. Yun, susugan na lang ni ASEC Jocelyn. So maraming salamat sa inyo dyan at ituloy po natin ang magandang programa ng Pangulo para sa taong bayan. Huwag na natin pansinin ang mga fake news peddlers, walang magawa sa buhay yan dahil mga bayaran yan ng ibang bansa na may interest dito sa atin. So yun lang mga kababayan ko, kay Director Bong, kay ASEC Jocelyn, kay Administrator Larry Lacson. Good morning. Ayun. Good morning po, Yusek. Good morning. Morning, Yusek, Claire. So,